Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Kayong mga Katoliko di ba pangarap nyo rin yun? Di ba pangarap din nyo? Kasi ang Pasko nyo isang beses lang. Isang araw lang, December 24, 25. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and I'm very happy mga ka-U3 na nandyan naman po kayo nakaabang dito po sa ating latest na naman po na episode dito po sa U3. Sa mga baguhan po, ang ating po ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon. And for this particular episode, ito po ay continuation po ng ating pong tema. Ano po? Dahil ang ating pong general po na paksa ay Pasko. And if you remember, our past video reaction was the preaching of Pastor Ed Lapis about forgiveness actually. Yung title nga nun is Sige na, Pasko naman. And for this episode, ang most requested po talaga natin na preacher dito po sa U3, si Brother Eli Soriano. Ito po ay compilation, actually dalawa lang, no? Na patungkol po sa kanyang preaching, or I think pagsagot yata sa tanong sa kanyang segment na itanong mo kay Soriano, patungkol nga po sa kung wala ba talagang Pasko sa MCGI mga ka-U3. Sa akin po nga, background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So paalala lang po mga ka-U3, hindi po ako mangangaral, hindi po ako preacher, hindi ako nag-endorso ng anumang relihiyon, at hindi ako member of course ng MCGI. So please take it with a grain of salt na posible po ako na mag-agree sa mga sinasabi po ng ating preacher, posible din po ako na hindi mag-agree, because we are watching this for the first time mga ka-U3. So if everything now is clear, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Kailan ba talaga ang kapanganakan ni Hesukristo? Ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya, no? Kasi ang naaalala ng tao si Kristo, no? Kaya lang merong mga Pasko hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, ninong at ninang, at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. Ayan, yung Pasko, pag yung mga I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo Santa Claus. Pagkain, ang naaalala, regalo, mamasyal, yon. Nawala ang Kristo sa eksena. Kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, kung saan ipinanganak si Kristo, ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron.
punong-puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo'y ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan, yan ang po istorya. Nung ipanganak si Kristo, kasi sila taga Nazaret sila sa Galilea. Nag-utos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan, census, para ma-tax niya ang mga tao. Ang nangyari, si Jose, saka si Maria, kailangang umalis dun sa Galilea, pupunta sila sa Judea. Kasi doon siya nakalista. Kasi siya ay anak ni David. No, kapatid? At kailangan doon siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya. Na kasalukuyang kagampan. Mabuktot. Doon sila dinatnan ngayon ng panganganak sa Judea. Sa makatwid, si Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Pag Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, puno ng yelo. So, hindi pinanganak si Kristo ng Disyembre. Alam nyo kung bakit. Ito na nyo yung Judea, oh. Ganyan ang itsura. Pati kotse, lubog Yan. Ngayon, nung ipanganak si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing ipinanganak siya, may mga pastor na nasa bukid. Pinagpupuyatan yung kanilang kawan sa gabi. Yon. Meron ba naman pastor na punong-puno ng yelo yung bukid, ilalabas yung kanyang mga kawan? Napakaginaw nun. At saka hindi naman kakain ng yelo yung mga tupa. Di ba? Kaya nga kung mapapansin mo kapatid, nung ipanganak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? Mga tupa wala, nasa labas. Kung Disyembre yan, yung mga tupa nandun sa loob, hindi pwedeng ilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron di ba?
Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor nga na nasa labas nagpupuyat sa bukid Ibig sabihin, hindi tiyempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba namang winter saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, siguradong matalino yun. Dahil dadahilanin ng tao, hindi po kami emperador nakalaka dahil punong-puno ng yelo daan Delikado. Ayun, kung Disyembre. Pero ang totoo, kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so curious po ako mga ka-youth, sa mga members po ng MCGI, before we go to the next video, paano po yun kapag Christmas party for example, dahil syempre po natatrabaho naman po kayo sa mga opisina po ninyo. So ano pong nangyayari? Hindi po kayo nagjo-join ng Christmas party, tama po ba? And does it also mean that you don't receive Christmas gifts dahil nga po yung totoong Pasko ay hindi naman talaga yung petsa, hindi naman yung event, hindi naman yung celebration kundi si Jesus Christ. So does it mean that you don't also receive, do you reject Christmas gifts mga ka-youth? How about Christmas bonus? Tinatanggap nyo rin po ba ang Christmas bonus? Or dahil ito ay may label na Christmas, celebration ng petsa nga, ng tradisyong Pilipino, so hindi nyo rin po tinatanggap ang Christmas bonus? Or okay lang natanggapin ang quote-unquote Christmas bonus dahil ito naman ay implemented by law sa atin na matanggap talaga natin bilang parang additional na benefit sa ating mga trabaho mga ka-youth? So please comment below para po maliwanagan po tayo. Bakit? Miski sa kantang nakalagay yun Yung First Noel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields ba yung shepherd nung ipanganak si Kristo? Nandun. Pag winter ba? Pag December ba? Pwede ba silang pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kantang ito, tama yung umpisa Pero pagdating sa bandang gitna, mali na Cold winter. In fields where they lay in keeping their sheep, on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kanta, tama sana sa umpisa Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, on a cold winter's night that was so deep. Pwede ba namang yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon mangingisay sa ginaw? Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa maling petsa. Basahin natin ang istorya, kapatid na Luz. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Yung palang Disyembre 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusa ng Roma na tinatawag na Saturnalia.
the unconquered son. Ayon, yung Diyos-Diyosa ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday noon 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa ron sa pagdiriwang ng mga paganong Romano. Kaya alam nyo kapatid, natutuwa kami pagka Pasko kasi masaya ang lahat ng tao pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25 de Disyembre. Mali kasi sa Biblia. Next video po dito, syempre another na naman po na pagtatanong sa Itanong Mo Kay Soriano episode. Huwag mo naman kaming pagbintangan na wala kaming Pasko. Meron kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid, hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasing Pasko, Paskwa yun. Peace. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Yep. Kapayapaan, Pas. Kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Yeah, Pax. Pax or Paz. Gloria In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yun ang kinakanta nung anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi dun sa Kastila, pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Ayan. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan. Paz. Paskwa. Peace. Sa lupa si Kristo, kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, sabi ng mga anghel, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Sa lupa ay kapayapaan. Si Kristo kapayapaan eh. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, walang Pasko sa dating daan. Meron kaming Kristong kinikilala eh. Siya nga ang naging kapayapaan namin. Hindi na kami naglalasing. Hindi na magulo buhay namin. Payapa na kami. Hindi na kami naninigarilyo. Hindi na kami nagsusugal. Hindi na nambababae yung mga lalaki rito na may asawa. Hindi na nanlalalaki yung mga babaeng may asawa. Yung mga pamilya na nagkaroon na ng pagkakaunawaan. Kaya may kapayapaan na kami. Yung kapayapaan na yon, si Kristo. At kailangan araw-araw meron kang ganon na kapayapaan araw-araw. Basahin natin ang 9:23, kapatid na Daniel ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Magsusunod ka kay Kristo, sa kanyang kapayapaan, araw-araw meron kang Pasko. Araw-araw payapa ang buhay mo, hindi ka maglalasing araw-araw. Araw-araw tahimik ka, hindi ka manggugulo. Araw-araw, walang drugs. Susunod ka kasi kay Kristo. Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Kayong mga Katoliko di ba pangarap nyo rin yun?
Di ba? Pangarap ninyo. Kasi ang Pasko nyo, isang beses lang. Isang araw lang, December 24, 25. Yon. Pero may pangarap din kayo, hindi lang natutupad, di ba? Ang sabi dun sa kanta nyo. Pangarap. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, Araw-araw. araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na maluwalhati. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, Araw-araw ay magiging Pasko lagi. ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ayun. Di ba pangarap, araw-araw daw magiging Pasko lagi. Meron pang isang kanta sila yung sana araw-araw ay Pasko. Kaya lang pagka malapit na Pasko, marami nang nakawan, dukutan sa Divisoria dahil yung iba walang pambili ng regalo, nandudukot, nagnanakaw. Naku, yung Pasko ng Katoliko, katakot-takot na kaguluhan ang nangyayari dyan eh. Pagka Pasko, may mga napuputukan ng kamay, nauuspital sa putok ng rabintador. Ano bang klaseng Pasko yung nalaman ninyo? Na naituro sa inyo ng inyong mga mentors? Sa Biblia, kapatid, ang talagang Pasko, yung Kristo mismo, siya yung kapayapaan. Pag susunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa buhay, walang gulo, walang bisyo, walang lasingan, walang away. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Okay, before we continue there, pasensya na po, Brother Elia. Sa mga members po ng MCGI, I'm very curious about this sa kultura at tradisyong Pilipino. Of course, it was influenced by the Catholics, by the Spaniards, mga ka-U3 for more than 300 years. Kaya po, may kultura tayo, no? May tradisyon tayo ng Kapaskuhan. Ano po ang kinoconsider ninyo na actual na date of the birth of Jesus Christ? Kasi yun ang tinitinan po talaga sa Pasko, di ba? It's a celebration of the birth of the baby Jesus. And one of the things na minimension dito ng iba is, masama ba na isipin natin o i-commemorate natin o bigyang kahalagahan ang birth ni Jesus Christ? If it is not celebrated in the Bible, can we then totally say that having a specially assigned date, mga ka-U3, sa paggunita nga sa birth ng ating Savior, is that a totally bad thing, mga ka-U3? Kasi kung titinan din po natin yung essence ng Paskong Pilipino, well, it is true na may mga nangyayaring mga krimen, pero hindi natin matatawaran, mga ka-U3, na ang tradisyon na pagsasama-sama ng pamilyang Pilipino, ang essence ng pagpapalitan ng regalo, for example, isang napakagandang tradisyong Pilipino na I think namimiss ng kahit na sino po, ano? Tapos meron pang pakanta na at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ayun. Kasi pagkapasko lang sila nagbibigayan. Pagkapasko lang may pag-ibig. Pagkapasko lang mababait yung mga ibang pulis. Ayun ang masasabi ko. Yun ang kasamaan, kapatid, na ang Pasko isang beses lang. Ang Pasko si Kristo, araw-araw susunod tayo. At pagkasusunod tayo araw-araw kay Kristo, ay magkakaroon ng kapayapaan ng ating buhay. Mawawala yung lasing, drugs,
mawawala yung sugal, mawawala yung mga kung ano-anong masasama sa buhay ng tao. Yan ang aming Pasko, yung Kristo, yung kanyang aral, yung kanyang turo, yun ang nagbibigay ng Pasko o ng kapayapaan sa tao. Tandaan mo ang kahulugan ng Pasko, kapayapaan. Pax, Pasqua, Paz. Ang kahulugan yan iisa, kapayapaan. Si Kristo yan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao pag sumunod tayo sa Kanya. Yan ang pagkakaiba natin. Yung Pasko nyo, petsa. Ang Pasko namin si Kristo. Malaking pagkakaiba. Yung Pasko nyo, may sumat kusilba. Pasko nyo, may regalo, merong paputukan, may inuman. Ang Pasko nyo, kung ano-anong mga kalayawan. Santa Claus. Pagkapasko, Christmas tree. may Misa de Gallo, wala naman sa Biblia. Yeah. Biro mo, Misa de Gallo, misa ng tandang. Misa ng tandang. Wala naman sa Biblia yung, pati ba naman tandang may misa? Misa de Gallo. Ayan. Misa ng tandang. Wala sa Biblia yan. Yung tandang yung lalaking manok. Galyo. Yung kasing babae, galine. Yun naman ang kinakanta pagka ikaw nagkukursilyo. Canta al gallo con el kiri, 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 la gallina con el Okay, before we continue mga ka-U3, ako medyo lang po pero palagay ko si Brother Eli talaga is, I don't want to say frustrated dahil kumakanta naman siya, pero palagay ko, kung hindi po siya preacher, malamang po ay singer po siya. Inaalala ko rin nga po, meron pong nag-comment po sa atin sa comment section, sabi niya, Sir JR, napansin ko lang po kapag kumakanta si Brother Eli napapangiti din po kayo. Yeah, well, because music is different mga ka-U3. Ang music po ay isang uri po ng lengguwahe ng ating kaluluwa. Marami tayong mga naaalala, marami tayong mga emosyon na napupukaw ng musika. And Brother Eli, of course, has been using this successfully sa kanya pong mga pagsagot po sa Itanong Mo Kay Soriano or kanya mga preachings or Bible study. Isa po yan sa pagiging relatable po ng isang preacher ang paggamit ng mga bagay na kung saan naiintindihan. Kumbaga same din natin na nai-experience like music mga ka-U3. At saka makikita nyo rin ang tamis po ng ngiti ni Brother Eli kapag kumakanta. So ako rin po, I really have fun every time I hear music and I hear songs. So let's continue. Yan ang mga kinakanta nila may Misa de Gallo, Misa ng Tandang. Awa-awa naman ng maraming kababayan Pilipino, no? Napaniwala niyang Pasko na yan na mali, hindi biblikal. Paskong kalayawan, Paskong komersyo. Napakagulo ng Pasko ngayon. Napakaraing putukan. Samantalang, kung iisipin nyo lang, yung kanta lang mismo, no? Silent Peaceful night, dapat. holy night, all is calm, all is bright, round the Virgin Mother and Child. Holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven apart, heavenly hosts
Kita mo? Nung ipanganak si Kristo, silent night, holy night. Ngayon, pag Pasko, umaatikabong putukan, umaatikabong lasingan, umaatikabong mga barilan, mga dukutan. Hindi na talaga Pasko yan. Revelry na yan, revelry. Rebellion, hindi na Pasko. May putukan eh. Takot-takot na gulo. Lasingan sa kabi-kabila. Kainan kabi-kabila. Sabi dun sa kanta nyo, kayo na rin mismo gumawa nun. Silent night, holy night. All is calm. Calm? All is calm. Kalmado. Kalmado ba kayo pag Pasko? Hindi nga kayo kalmado eh. Lumalabas mali. Kaya dyan tayo nagkakaiba, kapatid. Pasensya ka na ha. Ayoko namang sabihin sana yung makakasakit sa'yo. Kaya lang, tinatanong mo kasi ako eh. Magkaiba tayo. Sa Pasko pa lang, magkaiba na. Yan masasabi ko sa'yo, kapatid. Okay, so 3 videos po pala itong nasa compilation natin. We still have this last one. This is in English na naman po. Still, no, on the birth of Lord Jesus Christ, mga ka-youthie. So let's watch this. First of all, it is not because there are many who celebrate Christmas makes its celebration valid or biblical. Mary and Joseph were the acknowledged parents of Christ when he was born in the flesh. And there is no record in the Bible that Mary and Joseph celebrated the birth of Christ. What is recorded is that they are regularly going to Jerusalem to celebrate the feast of the Passover. 241 of the book of Luke. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? And they understood not the saying which he spake unto them. Yes, that is the story. Yearly they are going to Jerusalem to celebrate the feast of the Passover. Konting information lang po dyan. So, yung Feast of the Passover, we have to understand because Jesus Christ, of course, no, isang Hudyo. So, ang Feast of the Passover po, kung hindi ako nagkakamali, ay ano yun, celebration yun ng mga Hudyo in celebrating or commemorating the exodus of the Jews mula po sa Ehipto. Alam niyo po yan, no, naging slaves po ang mga Jewish people. Sa time po ni Moses, finally, nagkaroon sila ng pag-alis, mula nga po sa pagkakaalipin sa kanila ng mga Egyptians. So, yun po yung feast na pinupuntahan nila every year dito po sa Jerusalem. The celebration of the Passover is mentioned that Jesus Christ is going to Jerusalem with his acknowledged father and mother. If they celebrated the birthday of Jesus, it should have been written in the Bible. And the first persons to celebrate must be his parents in the flesh. But it is not recorded in the Bible. Neither the first century Christians celebrated the birthday of the Lord Jesus Christ. But what is recorded is that when he died, yearly
they commemorate the death of the Lord Jesus Christ, the first century Christian community. Let us read 11:26 of the book of 1 Corinthians according to the Apostle Paul. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. So the first century Christians celebrated his death, not his birthday. Why? Because they are on the belief that the death of a righteous person is better than his birth in the book of Ecclesiastes. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. That is the belief of the Jews. The day of death is better than the day of one's birth. The first century Christians do not celebrate their birthday because they believe that their death, meaning they have finished their service to God, is what they celebrate. So their record in the Bible tells us that they celebrate and remember Christ in the day of his death, not in the day of his birthday. Why? Let us read in the book of Psalms, chapter 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. You see, it is what is precious in the sight of the Lord when his saints die. Meaning, when they die serving the Lord, Satan has no power anymore to separate them from the Lord. Let us read it in the book of Revelation, chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. The reason they remember the death of the Lord Jesus Christ is because what is important for God is the death of his servants. Because when they die, they are already something like a graduate in service. All throughout the Bible, what is emphasized is not the birthday, but it is the achievement of a person, like what the Lord Jesus Christ has done. There is no single verse in the Bible that tells us that first century Christians celebrated the birth of the Lord Jesus Christ. No. Okay mga ka-U3, so very interesting. Lalong-lalo na po dun po sa last part po ng video mga ka-U3 dahil po na-mention ni Brother Eli yung essence, no? Yung importance, not birth but the death of the saints. Yun po yung na-mention po kanina. And maybe that's also the reason dahil ang alam ko po sa MCGI po ay hindi sila nagsa-celebrate. Maybe they do, but mas malaki po yata yung parang pag-prioritize yung kailan sila nabautismuhan. Tama po ba yung Sabbath po? So maybe that's the reason na hindi ganun ka-importante ang quote-unquote yung birthday sa laman. And also like what is mentioned here, yung death pala, no? So I'm guessing din po sa mga members po ng Church of God that you celebrate the death anniversary of someone. So sana po ay maliwanagan din po tayo dyan dahil syempre po yung about sa birthday, naalala ko po na nabigyan na din po natin ng video reaction in the past. And well, the topic here, mga ka-U3, is about Christmas. Kung totoo po ba na Disyembre ang totoong kapanganakan ni Jesus Christ? At syempre sinasabi ni Brother Eli that it's not. And also nagustuhan ko rin po yung discussion kanina na it's not the date, hindi yan yung petsa ng tradisyon. Kasi yun kasi yung ating tradisyon sa Pilipinas. Pag sinabing Pasko, December 24, eve niyan, ayan, magpapalitan na ng regalo, kakain na, magkakaroon ng salo-salo, and then of course, would have an exchange gift and have a great family time. Pero yun nga po, ang question ko nga po dyan, while it is true, supposing of course, na hindi nga totoo na talagang December 25 yung celebration ng Christmas, nang walang pag-commemorate o pagbigay ng tribute, ano po, sa birth ni Jesus Christ, years after He was born, or
maybe even him celebrating his own birthday sa Bible. Pero ganun nga po ba kasama ang pagkakaroon ng tradisyong celebration nga sa family, na hindi pagfo-focus sa religious quote-unquote aspect na ito. Kumbaga, ang hindi pa nagniwala na talagang yun ang petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ, but looking at the Christmas celebration, the happy holidays mga ka-U3, as just a chance for having a great family time together. Kompleto ang pamilya, merong kapayapaan, merong pagmamahalan, may palitan ng mga regalo. So, would that be totally bad mga ka-U3? So, sana po sa mga iba din pong sect, taliban po sa Church of God na hindi rin po nagsa-celebrate ng Christmas, please comment below mga ka-U3. Let us make the comment section interactive. Ayan, mag-exchange po tayo ng mga ideas natin. And as always mga ka-U3, maraming salamat po sa inyong pagsuporta ha. Maraming salamat po sa ating pong mga subscribers. We have more than 158,000 subscribers na po. So, bitin po ba? So, comment below mga ka-U3 kung kayo po ay baguhan. Please click subscribe. You can also watch this video here. You can also watch the playlist over there. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.